So, live market update tayo for this week. So, tingnan natin yung nangyari sa gold market. So, punta tayo sa weekly time frame, no? So, last week, nakita natin na nagkaroon ng massive bullish move sa gold. Nakita natin sa last week, sa weekly candle, nagkaroon ng massive bullish momentum, no? Then, if titingnan natin yung market structure sa gold, so, nagkaroon ng recently, no? Hard time frame pullback from all-time high. Nakita natin nag-drop, no? Then after mag-drop, nagkaroon naman ng mga buyers dito, no? So, makita natin sa higher time frame is bullish bias tayo, no? Same rin tayo for this week, no? So, makita natin yung weekly time frame. Recently, nag-create siya ng lower wick, no? Nakita natin rejecting dito sa key level natin na possible, no? If mag-continue ang bullish move, no? At least, i-retest yung previous high dito. So, ayun yung anticipation natin for this week, no? Mag-continue yung bullish move and punta tayo sa lower time frame. Sa 4 time frame, makita natin, no? Yung structure, yung key levels natin dito, nag-hold above sa key level dito. Kaninang hapon, and nakita natin, nag-move siya ng almost 300 pips, no? So, makita natin dito sa sa lower time frame. So, kahapon nagkaroon ng sell signal, no? And nag-pull back ang gold market. Almost, ilang pips to? So, almost 650 pips yung drop, no? So, makita natin, may mga buy signal tayo dito. Best entry for buy, price below key level. Then, sa new key level naman, no, nag-hold above sa key level na to. Then, nakita natin, nag-bullish move siya, no? So, ilang pips to? Almost 300 pips, no? So, sundin nyo lang kung nasan yung key level, no? Kung nag-hold ba yung price above sa key level, nagkakaroon ba ng bullish momentum based on price action. So, nakita natin dito na pumasok yung mga buyers, no? Yung sa other signal naman, makita natin dito sa gold. So, sa higher time frame yun eh. Sa 30 minutes time frame, no? 1:30 2 PM pala to. So, ito yun. So, ayun yung alert signal natin gamit yung ATS, no? Yung trading system natin. So, as of now, no, nag-bullish move na siya. So, ipaghanap tayo ng setup for buy trades, no? Mag-wait tayo ng pullback, no? Pullback sa key level or price below key level. Since tumaas na siya, no, risky na mag-buy dito sa taas kasi price above key level, no, invalid na yung buy trade. Possible naman ipalakas yung bullish momentum, ha. Malakas kasi yung paglipad, no, tumaas na. So, hindi na maganda yung price position natin if mag-enter tayo ng buy dito or dito. Kasi possible mag-pullback yan. Yung pinaka-safe na enter ng buy sa malapit sa key level, no? Price below key level, no? Ayan yung mga best entry after ng pullback. So, as of now, gusto natin to, if maghanap tayo ng entry, mag-pullback muna siya dito sa key level or below sa key level, no? At least dito. So, depende na lang sa market kung gagawin yan, no? Sa Bitcoin naman, tingnan natin. Naka-recover naman yung Bitcoin after mag-drop, no, last week. Makita natin sa 4 hour time frame nagkaroon ng buy signal, no, na karon ng bullish momentum, no. Makita natin sa higher time frame, naka-recover naman ng Bitcoin. Tingnan natin sa lower time frame. So, makita natin dito kahapon, no, price below key level. So, ayun yung best entry for buy. Kapag ang price ay below sa key level, ayun yung best entry. Makita natin yung possible entry dito, no? Nakita natin nag-bullish move. So, bakit tayo bullish bias if price below key level, no? So, yung logic doon, so possible kasi i-retest ng market yung key level sa taas, no?
So, ginagamit natin yung key level, no, to form bias kung saan yung best entry position ng mga trades natin, no? If ang price ay below sa key level, bullish bias tayo. Then inversely, if price ay above sa key level, no, bearish bias naman tayo. So, ganun yung logic, no? Yung kung paano gamitin yung key levels natin. Example dito, bullish bias tayo sa Bitcoin dahil price below key level. So bakit tayo bullish bias? Dahil possible balikan ng price yung key level sa taas, no? Yung price ay na-attract sa key level, no? Nandito kasi yung liquidity. So parang magnet, no? Na-attract yung price sa mga key level. So same rin sa gold, no? Bullish bias tayo sa Bitcoin as long as mag-hold yung structure, yung bullish market structure, no? No, possible mag-form ng swing low or higher low, then doon natin anticipate yung continuation ng bullish move, no? At least possible i-retest yan dito, then bullish move. Basta mag-hold sa key level na yan. Same ba din sa gold, di ba? So ayun lang guys sa market update natin, no? So meron tayong economic data report for this week, no? So bukas Thursday initial jobs claim, bukas naman core PCE price index. So tapos na yung mga ADP non-farm employment, PMI data, inflation data ng Tuesday, no? So wala masyadong economic event or fundamental driver for this week. So abang na lang for next week for next event, no? Tingnan muna natin yung gold dito. Kung anong gagawin.